Mauunawaan ng mga kabataan ngayon kapag sila ay naging magulang din. Ito pala yung sinasabi ng nanay ko noon na magbasa tuwing after school, gumawa ng mga assignments, huwag malilate sa pag-uwi. Ano po? Kailangan natin igalang yung ating tinatawag na magulang. Ang sabi dito, kung gagawin natin yon upang yumaang kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. So kapag ginagalang natin ang ating mga magulang, ikaw ay o tayo ay mabubuhay ng malaon sa lupa. Kita. Mga kaugalian na o gawain ng taong hindi nagtatrabaho o tamad. Nasabi po dito, sa ano po ito, tinatawag, nag-search po ako sa isang sa Google. Nasabi dito, procrastination o pagsasabi ng mamayana. Ito yung isang ugali ng tamad na tao. Laging pinapaliban at nag-aantay ng huling minuto bago kumilos. Yan po yung katangian. Mahilig mag-utos o mas pinipiling ipagawa sa iba ang mga bagay na kaya naman niyang gawin mag-isa. Yan po yung mga katangian o ugali. Sabi, mabagal kumilos, walang pakiramdam na o pagmamandali kahit meron ng deadline. Ano po? Sa trabaho ko yan. Inuuna ang aliw. Tinatawag na mas bibigyan pansin ang paglalaro, o cellphone, o pagtulog kaysa trabaho o pag-aaral. Dahil kahit sa Apostol Pablo, pinaalalahanan yung mga taga-Titus at yung mga taga-Creta, ang sabi niya, sawayin mo. Sabi niya kay Titus, hanapin ko lang po. Titus chapter 1. Yan. Kahit sa Apostol Pablo, sinuratan niya, sabi niya kay Tito, sinasabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, na ang mga taga-Creta kailan pa man ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw, mga tamad. Ang patutuong ito ay tunay. Dahil dito'y sawayin mo silang may kapagsikan upang magpakagaling sa pananampalataya. So, meron pala sa iglesia na may taong ganito. Ano po? Kaya sabi niya Apostol Pablo, sawayin mo. Ang sabi diyan, ang patutuong ito ay tunay. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. So, kailangan natin sawayin itong mga ganitong tao. Hindi lang ako nagsabi nito, hindi pala ako nagsabi nito, kundi si Apostol Pablo nagsabi nito sa mga taga-Tesalonica. Ginawa na akong instrumento para ipahatid ito sa bawat isa po sa akin. Katangian ng taong tamad sa tinatawag na Bible naman. Sabi diyan, he can't start it in the morning o late na siguro magising. Sabi sa Proverbs 19:15, ang sabi po ay ganito, katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog. At ang tamad na kaluluwa ay magugutom. So, gaya ng sinabi ko kanina, yung kay brother na kung kanina ay patungkol sa spiritual at ngayon ay sa physical. He's full of excuses. Puro palusot. Ayaw niya, ang dami niyang sinasabi, ang dami niyang palusot. Proverbs chapter 22, verse 13. Sinasabi ng tamad, may leon sa labas, mapapatay ako sa mga lansangan. So,
kung sa panahon natin ngayon, ayaw niyang lumabas, baka mapahamak din yan sa labas. Ayaw niyang lumabas, baka siya ay madukutan. Ayaw niyang lumabas, baka siya ay mag-disgrasya dyan sa labas. Maraming sinasabi. Yung sa idiomatic expression natin, kung ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Yan po yan, maraming palusot. Kasama yan sa kaugalian ng tamad na tao. He seldom to finish anything. Yan po. Madalang niyang matapos yung ibang mga bagay. Hindi niya tinatapos. Mabuti lang sa panimula. Yung tinatawag sa ibang kasabihan na yung ningas kubon sa part ng Mindoro. Parang maalab ka lang sa una and then eventually mawawala na. Parang ganun lang. Ang sabi sa Proverbs 12 verse 27, last na po ito. 12-7. Ang tamad ay hindi nag-iihaw ng kahit kaniyang pinangangasuhan o nag-hunter siya. Nag-hunt siya ng tinatawag na mangangaso siya. Ngunit ang mahalagang pag-aari ng tao ay sa mga masisipag. So, next. Ito po yung kabuuan. Ang tao na nilalang ng Diyos ay naka-design upang kumilos o magtrabaho. Hindi po pwedeng pa tamad-tamad. Tularan natin at gawin natin example yung ginawa ng Apostol Pablo na gumagawa gabing araw. Ano po? Upang hindi maging pasanin at pabigat sa iba. Huwag tayong maging tamad at pang-apat, gawin nating makabuluhan ang paglakad natin sa mundo nito. Mag-iwan tayo ng minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Mag-iwan tayo ng magandang bakas. Muli, sana po sa maikling na paksang ito, sermon na ito ay nakapulutan natin ng aral na ang tao ay dapat magtrabaho at patuloy na gumawa ng mabuti. At ang utos sa atin ay patuloy na palakasin ang ating pananampalataya at sumunod at matakot sa Diyos. Salamat po sa inyo pong pakikinig at magandang isang awitin dito po sa Biblia lang na 296 po.